Nagsimula ang lahat sa isang matinding whoosh. Isang palaso ang tumapos sa White Wolf, na akmang lalapain na sana ang takot na lalaki. Bullseye, sa likod. Ang shooter, isang misteryosong binata na may black hair, nakatayo sa edge, ng bangin na parang anime main character. Sa ibaba naman, all-out war, na clash, dito, slash, doon. Ginagamit ng grupo ang kanilang mga spears, at daggers, laban sa horde, ng mga lobo. Finish him. Sinaksak sa leeg ang huling lobo. Tumalon si Archer, mula sa taas superhero landing, at agad siyang pinasalamatan ng guy, na niligtas niya. Yung niligtas niya, isa palang young master. Sabi nito, sulit ang bawat coins na binayad ko sa'yo, Lodi. Sagot naman ng spear user. Hindi lang sulit, boss. Jackpot, tayo sa kanya. Ang Archer, na si Luot Tien, grabe ang performance. Kahit normal human, ang moves niya ay level 1 ability, user, na. Pero seryoso ang mukha ni Tien, binalaan niya sina Captain Gao at Young Master Yu, maging alert, kayo. Iba ang vibes, dito. Dapat sa Blackwind Gorge, lang ang mga Grey Wolves, na to, paliwanag niya. Bakit sila nandito? Something is wrong. Ramdam nilang may mali. Agad nagutos si Captain Gao, Husan, gamitin mo ang bilis mo, mag-scout, ka sa unahan. Bumalik ka agad kapag may danger, utos niya. Zoom, umalis agad si San gamit ang ability niyang extreme speed. Chill lang si Young Master Yu. Huwag kang mag-alala, Tien. Peak level 1, si Kapitan, at solid, ang team natin. Kampante siya na sisiw lang sa kanila ang mga normal monsters, easy, peasy, lang to sa atin. Sanay na kasi sila. Sa era na ito, nagbukasan ng mga spatial rifts sa buong mundo, it's a chaotic world. Sa loob ng rifts, kamatayan o kayamanan ang naghihintay. At si Luo Tien, hindi siya ability user. Guys, isa lang siyang guide. Maya-maya, nagkwento si Young Master Yu, may balita ako 3 days ago. Isang red giant, na may battle axe, ang nakita sa Blackstone Rift, halimaw man o tao, instant kill, ang sinumang makasalubong, nakakatakot at brutal. Sumang-ayon si Tien sa amo niyang si Wang Yu, posibleng totoo yan, Young Master. Tantiya niya, nasa level 2, ang lakas nun. Dasal na lang nila, sana hindi nila ito makaharap. Bad news, yun. Dagdag pa ng Young Master, 2.5 meters daw ang tangkad. Tao ba yun o monster? Gusto ko makita, in person. Sinaway siya ni Captain Gao. Huwag na maghanap ng sakit ng ulo. Focus lang tayo sa Wind Spirit Pearl. Oo nga pala. Ang Wind Spirit Pearl ay ireregalo ni Young Master sa kanyang crush na si Miss Ming. Napaisip tuloy si Tien, ganun ba talaga kaganda si Miss Ming para ibuwis mo ang buhay mo dito? Namula si Young Master, sabay sabi, halatang hindi mo pa siya nakikita, Diyosa yun, pre. Biglang naputol ang tsikahan. Tumindig ang balahibo nila, pwesto, stay alert, sigaw ni Kapitan. Dahan-dahan silang lumakad. At shock, puro dugo sa paligid. Nagalit si Young Master, bakit walang warning, si Husan? Sagot ni Tien, walang signal. Ibig sabihin mas matindi ang panganib. Utos ni Kapitan, formation. Mag-ingat kayo. Pagliko nila sa kanto. Tumambad ang mga bangkay. Kalat-kalat ang mga body parts, agad inusisanin na Captain Gao at Tien ang mga biktima. Isang adventurer team, ang naubos, ani Tien. Sabay-sabay silang namatay, ibig sabihin, sobrang bilis ng pumatay sa kanila. Crunch! May narinig silang tunog, nakita nila ang salarin, na kasalukuyang nagmemeryenda ng tao. Ito ang times mutated beast times na times ghost-headed demon leopard asterisk. Peak level 1 monster. At sa paanan nito, ang bangkay ni Husan. Ang bilis. Kahit peak level 1, hindi dapat ganun kabilis. Nag-mutate, ulit siya. Sigaw ni Tien. Nasa level 2 initial stage, na to. Delikado tayo. Sa isang kisap mata, blitz. Hinablot nito ang isang tauhan at humarap sa kanila. Target niya ngayon, si Tien. Sumugod si Young Master Yu. Ako na ang bahala sa frontline. Tien, asintahin mo ang mata. Skill activated, Ape Demon Strength, sinalag ni Yu ang atake. Si Tien naman, triple shot, ang pinakawalan diretso sa mata ng halimaw, hit, sa pulang kaliwang mata, pero nagwala ang halimaw at pinalipad sila sa lakas ng impact, sumugod ulit ito. Humarang si Captain Gao, clang. Sinalag ng sibat ang kuko ng halimaw, pero ang ibang kasamahan, nanginginig na sa takot. Hindi natin kaya ang level 2 beast, iyak ng isa.
Ayoko pang mamatay, game over, na tayo. Masama to, sigaw ni Kapitan, dahil ang halimaw na ito, may soundwave attack. Boom! Isang whirlwind, ang pinakawalan nito. Lahat sila tumilapon at bumagsak. Si Tien na lang ang pilit na tumatayo. Siya na lang ang gising. At sa harap niya, nakatayo ang halimaw, handa na siyang gawing hapunan. Pero imbes na matakot, nagalit si Tien. Hayop ka. Mamatay ka na, tumalon ang beast, para tapusin siya. Pero biglang, crack OOM. Isang ominous power, ang sumabog, tumama ang itim na kidlat sa lupa at napatigil ang halimaw. Biglang may bumagsak na palakol mula sa langit, boom. Sobrang lakas ng impact, basag ang mga bato sa paligid, nag-alab ang apoy habang bitak-bitak ang lupa. Nasa gitna ng usok si Tien, umaapaw ang heat at spark sa paligid niya. Grabe, ang angas ng entrance. Hinablot niya ang palakol at pumorma ng combat stance. Ready to kill na ang lolo nyo. Sugod agad sabay slash sa ghost-headed demon leopard. Tumalon siya ng mataas, hawak ng mahigpit ang axe, sabay wapak, buong lakas niyang pinalupot ito sa halimaw. Umunggol sa sakit ang beast, pero teka, nagalit palalo. Tumayo ito at handa ng gumanti, boss fight, na to. Pero nilapitan lang ito ni Tien sabay hirit ng, hayop ka lang, boy. Akala ng beast, axe ulit ang titira, pero biglang boom. Sinapak siya ni Idol. Gulat ka no? Sa pool sa mukha, wasak ang face ng halimaw, sabog ang dugo. Tumalsik ito at gumulong-gulong sa lupa. Solid nun, par. Habang pilit bumabangon ang kalaban, sinabihan lang siya ni Tien ng matodas ka na, tumakbo ang beast para tumakas, pero whoosh. Instant teleport si Tien sa harap niya, nakataas na ang palakol. Hinampas niya ito ng todo-todo. Sa sobrang lakas, pati ang lupa, nahati sa gitna, grabe, parang lindol. Walang natira sa halimaw kundi abo. Goodbye, Philippines. Binitawan ni Tien ang axe at bigla na lang itong naglaho parang bula. Napangisi siya. Iba talaga ang high, kapag naramdaman mo ang ganitong klaseng kapangyarihan, nakaka-addict, men. Kaso may catch, mga lods. Puno ng violent energy ang battle axe. Bawal magtagal sa form na to, kundi magiging mindless killing machine siya. Delikado. Bumalik na sa normal ang ating bida, pati katawan niya, payat na ulit. Nakita niyang duguan at tumba ang employer niya at iba pang kasama. Naku po. Problema do tuloy siya. Kinalkal niya ang bag nila at boom, may mid-grade healing potion, jackpot. Iba talaga pag RK o rich kid, si Young Master Yu. Sa tindi ng item na to, mahihirapan kang mamatay kahit gustuhin mo pa, sana all. Pinainom niya agad kay Young Master Yu. Biglang may napansin siyang bumababa sa bangin, napahinto si Tien nang makita ang lalaki. Kilala siya ng mamang to. Si Janbao, isang patrol officer ng Black Rock City. Tanong agad si Tien, may problema ba, sir? Nagpaliwanag ang officer, nagpapatrolya daw siya nang may maramdaman siyang malakas na surge ng energy. Kutob na to. Tinanong niya kung nakita ba yung misteryosong higanteng may palakol. Oo, sagot ni Tien, sabay drama na inatake daw sila ng mutated beast at muntik nang ma-wipe out ang squad. Palusot ni Tien, buti na lang daw dumating yung higante at pinatay ang beast, galing gumawa ng kwento ng lodi natin. Pero di nauto ang officer. Wag ako, ang tingin niya. Tinakot niya si Tien, ilabas ang blood axe o tepok ka. Syempre, Denial King, ang bida natin. Alam na this. Bistado ng officer na siya yung higante. Kilala rin pala niya si Tien bilang anak ni Luong, ang dating chief patrol ng Black Rock City. Sa mundo nila, may mga rifts. Sa labas, normal ang buhay ng mga tao, parang walang ganap, chill lang. Pero sa loob ng rifts, impyerno, lumalabas ang mga halimaw na nagdadala ng perwisyo at kalamidad. Kaya bawat city, may patrol units ng mga ability users. Sila ang mga guardians, na nagbabantay at nag-iimbestiga sa mga rifts. Ang tatay ni Tien na si Luong ay dating big boss, at chief patrol officer. Halimaw din yun sa lakas. 3 taon na ang nakalipas, naglaho si Airpods habang nagpapatrolya. Bago mawala, pinapangako niya si Tien, itago mo ang axe, anak. Sikreto lang natin to. Kung di nakita ng officer gamit ang sarili niyang mata, iisipin niyang fake news lang ang lahat ng to. Naisip ng officer, mahal na mahal ka talaga ng tatay mo. Boy, biruin mo, ipinamana pa ang legendary blood axe bago maglaho? Pero para sa kanya, jackpot to. Ibig sabihin, sa kanya na mapupunta ang treasure. Tanga ka rin sabi niya kay Tien. Pinakita mo pa yung axe. Naghahanap ka ba ng sakit ng katawan? Sigaw niya. Dinidikdik niya si Tien kung saan tinatago ang item.
Papatayin kita pag di mo nilabas. Hayok na hayok siya sa axe. Napilitan kunyari si Tien, sige na nga, eto na po. Nilabas ulit ni Tien ang blood axe. Pero imbes na iabot, pumwersa siya ng talon sabay hampas, sa officer, surprise attack, boy. Blag, tumalsik si Gianbao at bumangga sa pader. Pero sa kabila ng sakit, tuwang-tuwa pa ang loko. Confirmed na raw ang hinala niya. Di niya inakalang ang isang normie, na walang awakened abilities ay magkakaroon ng ganong klaseng grow power. Sabi ni Tien, dahil alam mo na ang sekreto, dadalhin mo na yan sa hukay. Pumadyak ng malakas si Gianbao, crack, ang sahig. Huwag kang filingero, hirit ng officer. Porket napatay daw yung Bonoob, na Demon Leopard, akala mo malakas na? Ginamit niya ang second awakening skill, Iron Body. Nagfe-flex pa siya ng muscles nang biglang sumugod na agad si Tien. Walang pasabi, sinalag niya ang axe gamit ang braso. Klang, nagulat si Tien, yun lang ba? Dagdagan mo pa, pang-aasar ng officer. Edi pinagbigyan, tira dito, tira doon si Tien. Hinanapan niya ng butas ang depensa ng kalaban sa iba't ibang anggulo. Sumugod si Tien nang may nakakuyom na kamao. Pero tumalsik si Gianbao sa layo, napasigaw siya sa sakit aray ko po. Tumatagos na ang murderous aura, ng blood axe. Bibigay na ang katawan niya, matibay ang iron body, pero may hangganan. Ramdam ni Tien na sagad na ang hiram niyang lakas, kailangan niyang itigil ang transformation o tuluyan na siyang kakainin ng sistema at magwawala. Wala siyang choice. Last resort na to. Nilabas niya ang isang bote at nilagok ng mabilisan. Nanlaki ang mata ni Gianbao. Baliw ka na ba? Ininom ni Tien ang winter elixir bagay na kayang mag-freeze ng kaluluwa. Wala nang atrasan to. Muling hinablat ni Tien ang blood axe at nag-charge. Ito na ang finishing move Extreme Bloodblade Slash. Shocked si Bao pero nagmatapang pa rin. Isang naglalagablab na strike ang tumama sa lupa boom, sabog ang apoy sa ere. Pero grabe, after ng attack na yun, parang na-drain ang lakas ni Tien. Low bat na agad. Direct hit si Bao, tanggal ang angas at ability. Hindi siya makapaniwala tinalo lang siya ng isang normal na tao, tier 2 beginner level siya, di ba? Go die now, ang banat ni Tien sabay hablat sa sword. Pero humirit pa ang kalaban, useful daw siya kaya wag muna ituluyan. At dito na bumuhos ang tea. Pati pala si Captain Ross, naghahanap din ng treasure. Sureball na dead si Tien kapag nagpang-abot sila. Ang offer ni Kolokoy, spare his life daw at tutulungan niyang tumakas si Tien sa radar ni Ross. Pero savage si Tien. Dami mong alam, sagot niya sabay tapos sa usapan. Pero deep inside, kinabahan siya dahil nandun din pala si Ross. Hindi basta-basta si Ross tier 2 high-level ability user, isa siyang powerhouse na kinatatakutan sa buong Blackrock City. Nagiging complicated na ang lahat. Sa mundong ito, only awakened ability users lang ang may pag-asang lumaban sa mga monsters. Si Wang Yu, first awakening intermediate level pa lang. Samantalang si Captain Gao Yuan, nasa peak level na. At si Jiang Bao naman. Nasa second awakening, beginner level na ang lodi nyo. Ganito ang sistema, after ng first awakening, may beginner, intermediate, high, at peak levels. Next level na ang second at third awakening. Pero iba ang kaso ng bida nating si Tien. Zero awakening, walang ability, lahat ng lakas niya, galing lang sa mysterious blood axe. Dahil ordinary human body lang siya, ang max power na kaya niyang hugutin sa axe ay pang tier 2 beginner level lang. Kailangan niyang lumakas para mahanap ang nawawala niyang airpath, ang only way, maging legit na ability user. Ilang beses na siyang nag-try mag-awaken, pero laging epal ang energy ng blood axe sinisira nito ang process. Feeling niya, masyadong weak ang mga ability stones na nahanap niya. Hindi raw worthy sa standard ng maarteng blood axe. Kaya naging guide siya sa rift para makahanap ng high-tier stones habang ginagamit ang power ng iba. Utak lang, di ba? Ngayong lumabas na ang blood axe giant, for sure, mainit na ang mata ni Ross sa kanya, hindi lang si Bao. Kahit bumalik pa siya sa Blackrock City, alam niyang di siya makakatakas sa hunting squad, GG na talaga. Ang pag-asa na lang niya, ang Wind Spirit Pearl. Isang very high-level ability stone na pwedeng maging game changer. Bibigay na ang katawan niya, so kailangan muna magtago at mag-recharge bago hanapin ang pearl. Amoy ghost-headed demon leopard pa ang area. Takot ang ibang monsters lumapit, so safe spot muna ito pansamantala. Iniwan niya ang mga tulog na kalaban nang walang sabi-sabi. Ghosting malala. Rule number 1 sa wilderness, bawal mag-apoy sa gabi dahil aatakihin ka ng monsters, pero no choice si Lodi, bahala na. Gumawa siya ng campfire.
Gamit ang icy power ng Winter Elixir, tinapatan niya ang violent aura ng Blood Axe. Delikadong shortcut to. Pero grabe, muntik nang maging ice sculpture ang katawan niya sa tindi ng lamig ng elixir. Habang nagme-meditate, may lumapit na spider beast. Pero easy peasy, kahit di gumagalaw, pinitik lang niya tigok. Nakapako sa pader ang bangkay ng beast kinabukasan, gising na ang diwa ni Tien, time to go. Base sa intel, 3 days ago pa na-spot-an ang Wind Spirit Pearl malapit sa Wind Thunder Cliff. Late na siya, baka maunahan pa siya ng iba. Paglabas ng cave, nagkalat ang mga bangkay ng beasts na inubos niya. After ng ilang sandali, narating na niya ang creepy na Dark Shade Forest. May mga shadow mantis dun, peak of first year ang lakas. Ninja moves munang nagtago si Tien sa puno para magmanman. Weird ang forest na to. Nasa outskirts pa lang, bakit may ganito na kalakas na monsters? Kung di lang siya nagmamadali, iiwasan niya to eh. Buti na lang, Boy Scout si Tien at laging handa. Hinagisa niya ng burning grass ang mga kalaban. Kumalat ang black smoke at nagpanic run ang mga beasts. Habang makapal ang usok, sinamantala ni Tien ang pagkakataon para sumugod. Takbo lang siya ng takbo hanggang sa makita niya ito isang demonic plant hellflower. Early stage of second tier ang halimaw na to. Bingo, narating na niya ang kanyang target destination. Nasa center siya ng Dark Shade Forest. Nandito ang secret cave na shortcut papuntang Wind Thunder Cliff. Legit na secret path ito na mga OG veterans lang ng Blackstone Rift ang nakakaalam. Narinig lang niya to sa kwentuhan ng airpat niya dati, biglang may naramdaman siya, kaya akyal puno agad. At ayun na nga, isang Fangbeast na peak first tier ang huminto nang makita ang Hellflower. Paglingon ng Fangbeast patay kang bata ka. Surrounded na siya ng sandamakmak na shadow mantises. Nagpanik ang halimaw, pero huli na ang lahat dahil .gg na agad. Nakapulupot na ang mga baging sa katawan niya, at chomp, hinila siya ng Hellflower para gawing merienda. Ang mga shadow mantis naman, parang mga loyal subjects, na lumuhod at nagbigay galang sa kanilang boss. Nagets agad ni Tien ang gameplay, magkakampi sila. Kumbaga, support role, ang mga mantis para tulungan sa hunting, ang Hellflower. Alam niyang delikadong sumugod ng pace first. Kaya chill, lang muna siya at nag-abang ng perfect timing. Pagsapit ng gabi, tumupi na ang mga petals ng Hellflower. Tulog na ang main boss, habang nakagwardya naman sa harap ang mga mantis. Ito na ang com signal. Humataw ng takbo si Tien, kaso biglang may ponto wild Pokemon, Shadow Mantis na humarang sa daan. Triple shot, agad. 3 palaso, ang pinawalan niya at bullseye, sa ulo. Pero mukhang di na maiiwasan ang bakbakan, force battle, na to. Nagising ang buong Times Squad times ang ibang mantis at ang Hellflower, no choice times na, nilabas ni Tien ang Blood Axe at nag-transform, beast mode on *. Sa isang kisap mata, sabay slash. Hati ang mga humarang na shadow mantis sa talim ng kanyang palakol. Habang nagwawala ang palakol, dinampot niya ang isang mantis gamit ang kabilang kamay, ginawa niya itong projectile, at hinagis diretso sa Hellflower. Sabay-sabay sumugod ang mga vines, pero sliced and diced, lahat yan. Lumipad ang mga pulang hiwa ni Tien, wasak lahat ng tamaan sa paligid. Walang preno-preno, sugod lang siya habang nagpapaulan ng combo hits, nagkalat ang mga pulang slash effects, sa mga monsters. Sobrang quote hassle. Di tinatablan ng takot ang mga halimaw na to, kailangang ubusin lahat sa isang ultimate move, para makagawa ng defensive opening. Ito na ang last chance. Isang dambuhalang spin attack, na parang bagyo, pinagpupiraso ang mga mobs sa battlefield. Nakalusot siya at konti na lang, entrance, na ng kuweba. Kaso ayaw siyang tantanan ng mga clingy, na vines ng Hellflower. Sinalag niya ang atake gamit ang palakol clang. Sa lakas ng impact, tumalsik siya papasok mismo sa loob ng kuweba. Kailangang tumakas, asap. Kahit di makapasok ang bulaklak, deadly, pa rin ang mga alagad nitong mantis. Takbo pa ilalim. Sobrang dilim kaya, flashlight on. Muna, ayun, light at the end of the tunnel, kita na ang labasan. Paglabas niya, bumulaga ang Wind Thunder Cliff. Grabe, nakakakilabot. Ang taas tapos puro kidlat at bagyo, horror movie, ang peg ng atmosphere. Pero teka, biglang tumayo ang balahibo niya. Spider sense tingling, may, boss level, na panganib na paparating. Block, pero napaatras siya sa lakas ng buwelta. Tinanong niya kung sino yon. Pero kumpirmado na alam ng kalaban ang tungkol sa Blood Axe. Nanlaki ang mata niya si Patrol Captain Ross, tuwang-tuwa ang villain, sulit daw ang maghapong pagkakamp niya sa area.
Alam niyang si Ross ang tumapos kay Bowo. Real talk, kung lalaban siya, game over, agad. Takbo ang tanging option. Paano mo nalaman kung nasaan ako? Tanong ni Tien, trying to buy time. Simple lang daw ang logic. Dahil handang i-risk ni Tien ang Blood Axe sa Rift, confirmed na habol niya ang Wind Spirit Pearl. At dahil nagmamadali ang ating bida, calculated, na ni Ross na sa shortcut siya dadaan, utak pare. Alang-alang sa chief, ibigay mo ang palakol at bubuhayin kita, alok ni Ross. Pero sagot ni Tien, nang may swag, gusto mo. Edi kunin mo. Sige, death wish, granted. Ngiting aso si Ross. Napansin ni Tien ang bilis niya parang nag-teleport. Boom! Tumalsik siya sa pader. Di man lang nakaporma o nakailag sa god tier speed ng kalaban. Bilib si Ross sa item drop na to. Kahit normal player, nagiging kasing lakas ng beginner tier 2 user dahil sa Blood Axe. Para di na mahirapan, tatapusin na raw agad. Skill activation, Scorching Flame. Grabe ang init, inferno, level na ang paligid. Kailangang umisip ng paraan bago maging lechon. Nag-clash sila at kaboom, isang malupit na pagsabog. Huminga ng malalim si Tien, may yelo, at usok na lumabas sa bibig niya. Balot siya ng apoy pero standing strong, pa rin ang lodi niyo. Akala ni Ross maririnig niya ang sigaw ng agony, hinihintay na lang niyang maging abo si Tien para lot na lang ang palakol. Pero plot twist, biglang bumuelta si Tien ng isang malupit na atake, pang high rank tier 2 ang lakas ng banat. Hindi makapaniwala si Ross kung paano nangyari yun. Yun pala, lumaklak ng 2 winter elixir si Tien ng sabay. Lampas na to sa limit break ng katawan ng tao, pero humataw pa ulit si Tien ng isa pa. Iniwasan lang ni Ross sabay trash talk, malakas ka nga, Nob, naman sa controls, gumanti siya ng panibagong fire blast. Umulan ng fireballs, kay Tien. Pero nagulat si Ross tumalon si Tien sa bangin, wala siyang nagawa kundi magmura, anak nang. Hahanapin kita patay man o buhay. Sigaw ni Ross. Pero ang bida natin, ninja moves. Sinaksak ang sandata sa pader para kumapit, sabay parkour, pababa sa sanga. Sa ngayon, mission passed, nakatakas siya ng buhay sa bangungot na yon. Kanina, habang tinitiis ang burn damage ni Ross, tinungga niya ang 2 elixir, wasak ang katawan niya, kaya uminom agad ng healing potion. Cooldown, muna. Bawal munang gamitin ang Blood Axe transformation sa ngayon, masyadong delikado. Alam ni Tien, hindi lang siya ang player, sa quest, na to. Maraming uhaw na makakuha sa Wind Spirit Pearl. Sana tumagal pa yung mga dragon, dasal niya. Para may chance, pa siyang manalo sa endgame, na to. Sim. Biglang humagupit ang isang kulay berdeng liwanag sa kalangitan. Ramdam agad ni Tien ang mabigat na aura may paparating na halimaw sa lakas. Bumaba ang isang misteryosong babae sa harap ni Ross. Nanlaki ang mata ni Tien, seryoso ba to? Lumilipad ang lola niyo. Sa isip ni Tien, isa ba siyang legendary powerhouse na higit pa sa tier 7? Pero teka, impossible. Ang Black Rock Rift ay pang neophyte lang na dungeon. Kahit nga mga tier 3 ability users, hirap nang pumasok dito. Paano pa kaya ang isang tier 7 god? Make it make sense. Pero hirit ni Ross, huwag kang magmalinis, Miss Ming. Alam kong atat ka rin makuha ang legendary Wind Spirit Pearl, kaya huwag kang magtaka kung bakit ako nandito. Bumuwelta naman si Miss Ming, tandaan mo, paghupa ng bagyo, matira ang matibay, wala nang kumpa-kumpare, abilities na ang maglalaban. Rinig na rinig ni Tien ang chismis. Aha, siya siguro yung Miss Ming na binibida ni Wong Yu noon, legit nga. Iba ang lakas ng presensya niya, nakaka-pressure. Sayang lang at masyadong malayo ang pwesto ni Tien, hindi niya masight kung maganda ba ang chicks na to. Dahil desperada siyang makuha ang pearl, nagets agad ni Tien ang logic, wind type user siya. Kaya pala nakakalipad, parang naka-cheat code lang. Habang pinapanood siyang lumutang sa ere, hindi mapigilan ni Tien na mapasa na all, hanga siya pero may halong inggit kailan kaya siya makakalipad ng ganun. Pagkatayo niya, may kumislap na liwanag sa di kalayuan. Akala niya na malikmata lang siya nung nawala ito, pero boom, nagpakita ulit ang misteryosong ilaw. Dahil likas na usisero ang ating bida, Gora agad. Nagpakawala siya ng palaso na may tali, at ala ninja na nag-rappel pababa para imbestigahan ang area. Bumagsak siya sa entrada ng isang kuweba. At jackpot mga lodi, bumungad sa kanya ang isang makinang na Thunder Element Stone. Hindi man ito kasing rare ng mga legendary items, pero choosy ang batong to. Nabubuo lang ito sa lugar kung saan nagpa-party ang mga kidlat. Kaya pala, dito sa Wind Thunder Cliff, normal na ang mga hurricane at walang humpay na kidlatan,
Akala niya side effect lang ng bagyo ang kidlat, pero mali. May mas malalim na dahilan, at bigla na lang blag, muntik na siyang todasin ng kidlat out of nowhere. Buti na lang mabilis ang reflexes ng ating bida. Nakadodge siya sabay kita sa salarin ang mabangis na Thunder Lizard Beast. Napakabilis ng galaw ng halimaw. Sugod agad. Pero hindi nagpatinag si Tien, pinaulanan niya ito ng mga palaso bago pa siya makain ng buhay. Sa pool. Pero wa effect. Pagtama ng palaso, bumukas ang electric arc defense ng kalaban. May force field ang lizard, ang dayak. Hindi pa ito tier 2, pero mas makunat pa sa typical pick tier monster. Yuko agad si Tien sabay iwas bugs. Sa pader tumama ang atake ng halimaw, sa speed, at brute strength, dehado si Tien. Isama mo pa yung lightning attacks nito, talagang GG na kung hindi siya mag-iisip. Kailangan niya ng mabilis na diskarte, kapag tumagal ang laban na to, siguradong tipok siya. Biglang nag-flashback sa utak niya ang kahinaan ng kalaban. Yung tiyan, specifically, sa mga singit-singit ng joints nito. Kahit naka-electric shield pa yan, kapag tinamaan ang spot na yun, critical hit panigurado. Tumalon ang Thunder Lizard ito na ang pagkakataon ni Tien. Bullseye, dalawang palaso ang bumaon sa weak spot. Napaatungal sa sakit ang halimaw kaya nakakuha si Tien ng tiempo para lumayo. Pilay na ang galaw ng kalaban. Hindi na to makakahabol, oras na para sa resback ng ating bida. Ginamit niya ang utak niya. Nakita niya ang stalactite sa taas, isang asintadong tira, at crush, bumagsak ang matutulis na bato diretso sa Thunder Lizard. Napin down ang halimaw. Walang awang nilapitan nito ni Tien at sinaksak sa ulo para tapusin ang laban. Fatality. Kung hindi niya ginamit ang utak niya at ang environment, malamang siya na ang naging hapunan ngayon. Ligtas. Sa likuran, may kristal na kumikirot ng kuryente. Palakas ng palakas, napansin niyang pabilis ng pabilis ang pagtama ng mga kidlat. May lagusan sa harap, pero paglabas niya, nasa ilalim pala siya ng isang dambuhalang hukay. Sa itaas, may kakaibang enerhiya na umiikot-ikot. Dumungaw si Tien sa ibaba at nakakita ng nakaka-hypnotize na berdeng liwanag, parang black hole na hinihigop ang hangin sa paligid. At sa sentro ng kaguluhan ang legendary Wind Spirit Pearl. Nakalutang ito sa gitna ng bagyo. Mukhang mission impossible itong kunin . Nagkabitak-bitak ang mga bato sa lakas ng pressure. Pumipitik ang berdeng ilaw, nagtatalsikan ng mga sparks ng purong enerhiya. Nanlamig ang buong pagkatao ni Tien sa nakita. Hindi lang ito basta hukay, isa itong ancient thunder pool. Narealize niya ang totoo, ang mga bagyo at kidlat sa Wind Thunder Cliff ay palamuti lang. Ang tunay na source ng kapangyarihan ay nagmumula dito sa ilalim. Makalipas ang 6 na oras, sinipsip ng Wind Spirit Pearl ang unang sikat ng araw. Nag-transform ito at naglabas ng Royal Purple Spiritual Aura. Biglang whoosh, isang dambuhalang splash mula sa Thunderpool ang yumanig sa paligid, may halimaw na umahon. Isang Flood Dragon. Walang pasubali nitong nilunok ang spiritual aura na galing sa Rising Sun. Grabe, almusal lang ang peg. Pagkatapos mag-snack, iniwan nito ang pearl at dahan-dahang bumalik sa kailaliman ng Thunderpool, chill lang, parang walang nangyari. Luminaw ang lahat kay Tien. Ang Wind Spirit Pearl ay pain at tanim ng Flood Dragon para makaipon ng spiritual aura. Base sa lakas nito, pang tier 3 monster ang level. Tingin ni Tien, baby dragon pa lang to o bagong silang. Pero kahit sanggol pa yan, durog pa rin si Tien kung susubukan niyang lumaban. Napabuntong hininga na lang siya sa relief. Buti na lang hindi siya naging padalos-dalos kanina. Salamat sa stealth skills, hindi siya napansin. Kapag humina na ang bagyo, siguradong dadagsa ang mga uhaw na ability users mula sa labas. Plano ni Tien, hayaan silang magpatayan ng dragon. Ang role niya, mag-abang sa dilim, maging ultimate Avengers, at sungkitin ang Wind Spirit Pearl sa pinaka-perfect na pagkakataon. Attention, everyone! Sigaw ni Miss Ming, sabay paliwanag na dito nag-aabot ang bagyo at kidlat, isang mystical place na taguan ng mga legendary treasures. Ang target lang niya, ang Wind Spirit Pearl. Kaya ang pakiusap niya, wag na kayong umepal at manghimasok. Okay. Pero pumalag si Ross, kahit mayaman at powerful background daw si Ming, dumayo pa rin siya sa delikadong Black Rock Rift para lang sa pearl na yan. Lahat tayo gusto yan, hirit niya. Kaya sa huli, matira ang matibay na lang at magpagalingan ng skills. Sumang-ayon ang crowd, kanya-kanyang diskarte na. Tinanggap to ni Min sabay bulong na sana, maangas pa rin si Ross mamaya. Bad trip si Ross. High rank tier 2 lang dapat si Ming, pero bakit ang lakas ng aura niya, alam niyang dehado siya sa lakas nito. Wow, hiniwalang naman niya ang tornado. Shocked ang lahat nang pumasok siya sa loob,
dahil nasa harap na ang treasure, arat na, sumunod ang lahat. Pero yung mga sumugod? Agad silang nilamon ng bagyo. Wasak. Ang welcome committee, sangkatutak na Thunder Lizard sa ibaba. At ang target na Wind Spirit Pearl, nasa tuktok pa ng Thunder Cliff. Sabi ni Ross kay Miss Ming, hindi tayo makakaakyat niyan. Masyadong aggressive ang squad ng Thunder Lizards. Strategy niya, since lahat sila ay high rank tier 2, mag-split sa 5 teams para isurround at durugin ang Beast Pack. Game, sigaw ng iba. Pero si Miss Ming, chill lang na sinabing, kayo na bahala dyan, basta ako aatake. Walang takot siyang sumugod. Parang sumasayaw lang habang iniilagan ang mga kidlat ng Thunder Lizards. Slash! Hiniwa niya ang mga kidlat ng sabay-sabay, habang ang iba naman, naghiwa-hiwalay na sa 4 na grupo. BBQ time. Sinunog ng isang grupo ang mga lizards habang nagpapakitang gilas ang iba. Pero si Captain Gao, muntik ng madali sa likod. Klang! Sinalag niya ang atake gamit ang spear at sumigaw, Young Master Yu, ingat! Tinulungan niya itong patumbahin ang isang halimaw. Na-realize niya agad iba ang lakas nito. Mas halimaw pa sa ordinaryong peak tier 1 monster. Kaya seryoso niyang pinayuhan si Young Master Yu, doble ingat po tayo, hindi ito biro. Kakapasok pa lang nila, bugbog na agad? Natakot si Young Master Yu na baka mas malala pa ang naghihintay sa unahan. Nagsisi siyang isinamapa si Captain Gao, pero sagot ng kapitan, tinanggap ko ang misyon na to, tatapusin ko to hanggang dulo. Surrounded na sila, pero swish, biglang dumating si Miss Ming at nilampaso ang mga Thunder Lizards. Kilala niya si Wang Yu. Sinong nagpapunta sa'yo rito? Tanong niya. Sagot ni Yu, nandito ako para tulungan kang makuha ang pearl. Tinalikuran lang siya ni Ming. Umuwi ka na, hindi ka bagay dito. Boom, basag ang puso ni Young Master. Sampal sa mukha ni Master Yu ang layo ng agwat nila ng crush niya. Maya-maya, naubos na rin sa wakas ang mga halimaw. Panalo, nagdiwang ang lahat. Pero teka, bakit may namumuong blue lightning orbs sa langit? Kaboom, sunod-sunod na pagsabog sa lupa, mas marami pang monsters ang parating at nakakakilabot ang aura nila. Nang mawala ang usok, napaisip sila kung ano yon. Pero nung makita nila ang totoo, alam nilang yari sila. Boss fight na. Isang Thunder Lizard Beast King. Peak Tier 2 ang lakas nito kaya kailangang magtulungan ang lahat para manalo. Payag ang lahat, pero tinanong nila si Miss Ming, ang sagot niya, hindi na kailangan. Nilapitan niya ang Beast King ng mag-isa. Green energy ang bumalot sa kanya, at talim ng mata niya nakakamatay, swish, pinakawalan niya ang Blade of Wind. Isang pitik lang, dedo agad ang Thunder Lizard Beast King. Napaluhod si Miss Ming. Mahigpit ang hawak sa espada at hinihingal, halatang na-drain ang energy niya pero nakatayo pa rin. Nganga ang mga audience. Yung terrifying Beast King, tinapos niya ng ganun-ganun lang. Napansin ni Captain Ross pang Tier 3 ang ataking yon. Alam na nilang hindi magiging madali ang agawan para sa Pearl. Nakarating sila sa tuktok at nakita ang malaking hukay. Ramdam ni Tien, ito na ang moment. Plano ni Tien, gamitin ang mga uto-utong ability users para labanan ang Thunder Flood Dragon. Nagtago siya sa dilim, nag-aabang ng tiyempo. Sumilip siya sa butas at nakita si Miss Ming. Nagulat siya nasa harap na agad ang Wind Spirit Pearl, pero amoy niya ang panganib, kaya napaatras siya agad. Di ba dapat nagtatago ang Wind Spirit Pearl gamit ang hangin? Dapat mahirap yang hanapin. Bakit nakalutang lang dyan? Pero yung mga atat na ability users, karipas ng takbo, paglapit nila zap. Kinuryente sila. Galing sa Thunder Pool ang kidlat. Tustado sila agad at isa-isang nahulog sa bangin. Sumigaw si Captain Ross, teka lang kayo, may napakalakas na halimaw sa ilalim ng pool. Kung gusto nyo ang Wind Spirit Pearl, magtulungan tayo, hirit naman ng isang maskuladong lalaki, diretsahan na tayo ha. Utos niya, walang kukuha ng pearl hanggat hindi natin napapatay ang halimaw sa ilalim. Ang sumubok, tepok walang awa. Binalaan niya si Miss Ming, sa pagkakataong ito, bawal ang bida-bida. Game na. Pumayag si Miss Ming sa delikadong misyon. Parang mga patatas na nahulog sa pit ang mga ability users, habang may isang main character energy na nagmamasid sa gilid. Nagtatago sa ilalim ng tubig ang halimaw, kaya nagkamot ng ulo ang buong squad kung paano ba ito didiskartehan. Biglang nagsuggest ang Muscular Gi ng isang dark plan. Since uhaw na uhaw daw ang beast sa Wind Spirit Pearl, kailangan ng pain, may magpapanggap na kukuha nito para mapilitang lumabas ang boss monster. Walang kaabog-abog niyang tinuro ang isang kasamahan para kunin ang pearl. Ikaw na, Lodi. Namutla sa takot ang kawawang lalaki. Nagmakaawa siya kay Captain Ross, Boss, mahina lang power level ko, di ko kaya yan. Halos lumuhod na siya sa takot.
Pero dahil ayaw sumunod, pinatay siya agad ni Captain Ross. Nanlaki ang mga mata ni Tien sa nakita niya. Grabe! Narealize niya na sobrang ruthless pala ni Captain Ross. Sunod na tinuro ang isa pang lalaki, no choice si kuya kundi sumunod, kahit nanginginig ang tuhod. Habang tumatalon, minumura na niya si Ross sa isip niya. Zap! Kumidlat mula sa pool, pero nakita ni Ross na ito na ang perfect timing. Sinalag ni Ross ang kidlat gamit ang kanyang flames. Tuwang-tuwa si kuya dahil nakuha niya ang pearl at buhay pa siya. Pero surprise, handa na siyang gawing merienda ng halimaw. Shook, ang lahat ng lumabas ang isang dambuhalang flood dragon, nagwala ito agad at naghasik ng lagim. Hinampas sila ng buntot, agoy, napapawis na si Captain Ross dahil tier 3 beast pala ang kalaban. Delikado ang lagay nila. Pero no fear ang peg ng muscular guy, sinabihan niya si Ross na kung gusto nila ng yaman kailangang patayin ang monster na to. Napansin nilang tatakas pabalik sa tubig ang dragon, hindi pwede yan, ginawang impyerno ni Ross ang pool at sinunog ang tubig. Napaso ang flood dragon at napilitang lumundag palabas. Nagwawala ito sa sakit at winasak ang mga pader gamit ang buntot. Save niyo siya, sigaw ng muscular guy. Kapag naubos sila isa-isa, game over, silang lahat. Kaya sabay-sabay silang umatake. Sinalag ng muscular guy ang banat ng dragon para hindi mapisa si Captain Ross, solid teamwork muna bago lokohan. Tinanong niya kung okay lang ba si Ross. Buhay pa naman, masamang damo biro ng kapitan, biglang umeksena si Miss Ming. In-announce niya na nilunok ng Thunder Flood Dragon ang Wind Spirit Pearl. Determinado siyang patayin ito at kunin ang loot. Naghamon siya kung sino ang matapang na sasama sa kanya, matindi ang tension sa paligid. Boom, nagpakawala ng malupit na lightning attack ang dragon, pero swish, kinontra ito ni Miss Ming gamit ang Blade of Wind. Void Breaker. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa ere. Tinarak ni Miss Ming ang espada sa lupa para hindi siya tangayin ng impact. Napanganga ang lahat, grabe, nasangga niya ang terrifying attack ng Thunder Flood Dragon, iba talaga ang lakas niya. Na-realize ng muscular guy na hindi naman pala invincible, ang beast, kaya nag-join force na siya kay Miss Ming, pati si Captain Ross, nakiride na rin. Sayang naman ang effort kung uuwi silang luhaan, di ba? Kaya full force, na ang buong barangay. Pero umamin si Miss Ming, di ko kaya mag-isa to. Guys, third level intermediate stage na kasi ang dragon. Need ng backup. Nilabas niya ang kanyang secret weapon, isang third level treasure, ang adamantine silk net. Ang plano, trap the beast gamit ang net, tapos siya na ang bahalang tumapos. Napansin ng dragon ang bitag sa ibabaw ng tubig. Sinubukan itong tumakas pataas, pero not today, sabi ni Miss Ming. Hinabol niya ito sa ere. Nakasilip si Tien sa may siwang at parang nagkatinginan sila ni Miss Ming, awkward, agad na nagtago si Tien. Focus ulit si Miss Ming sa dragon, naabutan niya ito at hinarang para hindi makalipad ng tuluyan. Bust! Nagpakawala ng purple lightning ang dragon. Pero may ace up her sleeve, si Ming isang wind crystal stone mula sa bulsa. Dinurog niya ito at whoosh! Binalot siya ng matinding enerhiya. Stormfall! Sigaw niya sabay bitaw ng malupit na atake. Isang powerful beam ang bumasag sa Purple Thunder at dumiretso mismo sa mukha ng Thunder Flood Dragon, headshot, sapul sa ulo ang dragon, at nahulog ito diretso sa net. Hinila agad ng mga ability users ang bitag, huli ka, Balbon. Nagdiwang ang tropa dahil nahuli na nila, pero pinaalalahanan silang huwag magpakampante, baka manlaban pa yan. Bawal bigyan ng tsanse, makatakas ang beast. Lumapag si Miss Ming sa ibabaw nito. Ito na ang highlight reel, moment para tapusin ang laban. Ginamit niya ang teknik na Blade of Wind, Spirit Pierce. Umungol sa sakit ang Thunder Flood Dragon, finish na. Pumalag pa rin ito gamit ang kidlat habang nahuhulog sa tubig, splash, bumulusok ang tubig pataas sa langit. Tumilapon ang mga Poiglens, sa lakas ng impact. Finally, lumutang na ang bangkay ng dragon kasama ang ilang Tadeds, na kasamahan. Ubo ng dugo si Miss Ming, Lobat, na ang lola nyo. Nilapitan niya ang dragon, nang bigla itong dumilat at niluwa ang Wind Spirit Pearl. Kukunin na sana niya, pero betrayal. Inatake siya ni Captain Ross. Gusto rin pala ng Mokong, na to ang treasure. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Banta ni Ming. 1 pulgada na lang ang pearl kay Ross nang itulak siya ni Ming palayo. Biglang sumuka ng dugo si Miss Ming. Kahit abot kamay na niya ang pearl, naubusan na siya ng lakas at bumagsak, so close, yet so far. Ito na ang perfect opportunity para sa ating main character. Thank you sa effort. Wasak ang pader at tumalon si Tien mula sa pinagtataguan.
Habang nag-aagawan ng dalawa, yoink! Sinungkit ni Tien ang Wind Spirit Pearl at kumabig gamit ang axe para hindi mahulog, galawang Hokage. Hawak na niya ang item ngayon, pero alam niyang instant target na siya ng buong barangay. Kaya need na niyang mag-disappear, now na. Pag-akyat niya sa pit, bumungad sa kanya ang mga deads na Thunder Lizards. Grabe, parang dinaanan ng delubyo ang laban. Buti na lang talaga, may nahanap siyang secret passage. Laking tuwa ni Lodi. Kung hindi, naku, goodbye Wind Spirit Pearl na, goodbye Philippines pa sa buhay niya. Tumawid siya at nag-parkour sa mga sanga ng puno. Paubos na ang battery ng kanyang Blood Axis transformation. Nang makarating sa safe spot, in-off na niya ang kanyang buff. Time to check ang kanyang loot, ang Wind Spirit Pearl. Abot tenga ang ngiti niya sa nakuha niyang Divine Treasure. Kapag ginamit niya ito bilang Awakening Stone, sure ball na magkakaroon na siya ng ability. Finally, hindi na siya normal villager. Pero teka, bawal ang atat. Dapat sa super safe at tago na lugar niya gawin ang Awakening Ceremony para walang istorbo. Ang sikreto ng Blood Axe Transformation ay alam lang ni Ross, kaso tigok na siya sa kamay ni Miss Ming. So, basta hindi siya mag-transform, safe siya. Walang makakaalam na siya ang nagnakaw ng Wind Spirit Pearl. Ninja moves lang. Biglang, budge, napatalon siya sa gulat. Biglang nag-spawn si Miss Ming sa harap niya. Pero pagtingin nila sa isa't isa, suka agad ng dugo si ate girl. Hirap na hirap siya, pero pilit niyang sinabing hindi niya aagawin ang Pearl. Gusto lang daw niyang makipag-deal. Business transaction lang, walang personalan. Ang offer niya, Monster Core ng Thunderflood Dragon kapalit ng Pearl. Sobrang mas mahalaga yun kaysa sa hawak ni Tien. Napansin ni Miss Ming na wala pang ability power si Tien, kaya tinanong niya, balak mo bang gamitin yan pang awaken? Maniwala ka sakin, pakiusap niya. Mas effective daw ang Monster Core pang awaken kaysa sa Pearl. Legit to, promise. Speechless si Lodi, alam niyang nagsasabi ng totoo si Miss Ming kasi pati yung Blood Axe niya, naglalaway na sa Monster Core. Pero teka, paano siya nahanap nito? May GPS ba siya sa katawan? Explain naman si ate. Wind type daw kasi ang ability niya. Basta hindi sobrang layo, nadedetect niya ang location ng Pearl na parang may built-in radar. Dahil sa sagot niya, confirmed. Hindi pa booking ang secret identity ni Tien at ang kanyang Blood Axe. Sige, G. Pumayag na siyang makipagpalitan. Nagpasalamat si Miss Ming, mukhang life or death situation ang Pearl para sa kanya. Sabay nilang inihagis ang items. Catch. Pero pagkasalo ni Miss Ming sa Pearl, bigla siyang nag-shutdown at nawalan ng malay. Nataranta naman si Tien. Huy, anyare? Check agad siya at nakitang tuluyan nang nahimatay si ate. Nakakatakot ang lakas niya noon, kaya hindi inakala ni Tien na makikita niya itong ganito ka-vulnerable. Tao lang din pala ang halimaw. Grabe pala ang damage niya sa last battle. Gusto sanang umiwas ni Tien sa gulo at umalis na lang, pero napabuntong hininga siya. Hindi kaya ng konsensya niya. Binalikan niya si Miss Ming at binuhat. Swerte mo, marupok ako sa magagandang chicks na nangangailangan, bulong niya sa sarili. Pogi points earned. Gabi na nang mag-set up sila sa isang kuweba. Nag-iihaw si Tien ng dinner nang dahan-dahang nagising ang ating sleeping beauty. Pagmulat ng mata niya, bumungad agad ang topless na si Tien. Ayos sa view, may libreng pandesal. Nagtaka siya, bakit mo ko niligtas? Pwede mo naman akong nakawan habang tulog ako ha? Sagot naman ni Lodi, gentleman ako, miss. Kumikita ako sa tamang paraan, hindi sa pananamantala, Nax, may prinsipyo. Biro niya, sadyang mabait lang daw talaga ang puso niya. Napangisi si Miss Ming sa hirit niya, tumayo ito at nagpakilala, ako si Ming Lan. Nagpakilala rin si Tien at nag-shake hands sila. May offer si Ming Lan, may secret technique daw siya para ma-activate ng perfect ang Monster Core ng Dragon. Pangako niya, tutulungan niya si Tien mag-level up kapag gumaling na ang mga sugat niya. Dahil sa high quality ng core, baka raw king tier ability pa ang makuha ni Tien. Nanlaki ang mata ni Lodi, bago yun sa pandinig niya Umupo sila sa harap ng bonfire habang kumakain ng BBQ at nagkwentuhan tungkol sa iba't ibang tier ng abilities. Lecture time muna. Alam ni Tien ang basics, lower, middle, high, at ang malakasang king tier ability. Dagdag ni Ming Lan, meron pang God tier sa taas ng King. Pero alamat na lang yun, ni hindi pa siya nakakakita ng ganun ever. Pero ang pinaka-importanteng info, ang tier ng ability mo ang magdidikta ng level cap mo. Dito malalaman kung hanggang saan ka lang pwedeng lumakas. Hindi makapaniwala si Tien. First time niyang marinig ang ganung rule sa tanang buhay niya. Sa bagay, normal lang na di niya alam.
Taga Blackrock City kasi siya, medyo liblib at huli sa balita. Explain ni Madam, kapag lower tier ang nakuha mo, stuck ka sa level 1 habang buhay. Wala nang breakthrough, sad life. Middle tier, hanggang level 3 ka lang. High tier, level 6 ang sagad. King tier, umaabot ng level 9. Sa God tier, unknown pa ang limit. Kaya pala, ang pinakamalakas na tao sa Blackrock City, hanggang level 3 peak lang ang kaya. Kasi nga, middle tier lang ang ability niya. Sa liblib na lugar na to, parang himala na ang makakuha ng mataas na tier, hindi lang yan, sobrang dalang din ng mga advanced awakening treasures dito. Rare item nga ito, pero ang main problem ay wala silang manual ng awakening secret arts para magamit ito. Habang nakikinig, na-realize ni Tiene, buti na lang pala nagpaka-hero siya at niligtas ang dalaga, kung hindi. Naku, display lang yung Thunderflood Dragon Monster Core na yan. Legit nga ang kasabihan, good karma hits different kapag gumawa ka ng mabuti. Bilang thank you gift, ituturo ni Miss Ming ang ultra secret art ng pamilya niya para ma-unlock ang powers ni Tiene. Pero shh lang daw, bawal madaldal. Siyempre, zip mouth agad ang lolo nyo. Promise, walang laglagan at sikreto lang nila ito. Fast forward ng 3 araw. Sa ilalim ng Starry Night, sinimula na ang ritual na tinatawag na Moonlight Spirit Initiation Array. Dapat saktong hating gabi at moon-powered lang ito gagana. Dito, level up ang kaluluwa at times 100 ang amplification ng senses. Ito ang susi para ma-detect ang hidden power sa loob ng treasure, ma-absorb ito, at maging one with the core. Game time na. Nag-glow ang mga mata at kamay ni ate girl. Green runes everywhere sa sahig habang lumulutang siya na parang diyosa, at nasa center stage si Tien. Grabe ang feels. Sa sobrang sarap sa pakiramdam, para na siyang nagiging immortal deity habang nasa loob ng formation. Nag-skyrocket ang energy sa himpapawid. Sigaw ni Miss Ming, "Hoy Tien, bawal mag-zone out, focus lang." Kailangan niyang i-lock on ang target, ang violent power sa loob ng Dragon Core. Lapitan, at ang kini nito. Pag-dive niya sa kanyang consciousness. Boom! Nasa gitna na siya ng dagat ng nakakatakot na kidlat. Gets na niya agad nasa loob na siya mismo ng Dragon Core at ang mga kidlat na to, ito ang pure power source. Inabot niya ang kamay niya at, wait lang, hindi masakit. Sa totoo lang, parang ang dali lang nitong sipsipin parang umiinom lang ng juice. Hype na hype siya sa naramdamang power boost. Ito pala ang feeling ng main character na nag-awaken, gigil na gigil niyang hinigop ang enerhiya hanggang magkaroon ng lightning tornado sa paligid niya. Whoosh! Dumikit ang core sa noo niya at tuluyan ng naabsorb. Pagmulat niya, bukang liwayway na. Ramdam niya ang overflowing power na gustong kumawala sa katawan niya. Good news, pati mga lumang bugbog at internal injuries niya, fully healed na. Tuwang-tuwa naman si Miss Ming na gising na ang sleeping prince. Smooth operator ang report ni Tien. Ang kidlat, parang extension na ng braso niya, sunod-sunuran sa gusto niya. Kaso nagtaka siya, bakit blue to? Di ba purple lightning yung nakita ko? Paliwanag ni ate, normal lang yan sa mga newbie na bagong gising ang power. Masyado pang hilaw ang katawan niya para sa full power ng isang king tier ability, kumbaga, trial version pa lang yan kaya hindi pa todo ang graphics. Kamusta naman si Miss Ganda? Sabi niya, don't worry, goods na ako, magaling na, sabay tanong kung bakit natanong. Biglang hamon ng binata. Sparring tayo, test drive ko lang powers ko, napatawa na lang si Miss Ming at G agad sa bakbakan. Buwelta ni Tiene ng kidlat. Pero, flick, sinalag lang ni Miss Ming gamit ang isang daliri, not bad, sabi ng senpai, may potential. Diretso level 1 peak agad siya after awakening, solid, kaso nga lang, technique niya, zero, walang finesse. Puro opening ang galaw at sabog ang focus. In short, balik ka sa training dummy, boy. Kulang ka pa sa practice. Pero hindi papatalo ang bida. Nilabas ang blood axe, subukan mo tong sunod ko. Napataas kilay tuloy si Miss Ming sa gulat. Tinaas ni Tiene ang palakol, balot ng gumuguhit na kuryente, todo bigay. Sagot naman ni Miss Ming ng nagliliparang wind blades. Slam! Pagbagsak ng palakol, sumabog ang kidlat at nabiyak ang lupa, pati si Miss Ming, napapaatras sa lakas ng impact ng pagsabog. Kumapit ang paa niya sa lupa para di matumba. Ito ba yung sinasabi mong mysterious transformation? Tanong niya na may halong pagkamangha. May kasama pang lightning buff kaya nag times 2 ang damage. Aminado si ate, muntik na siyang madale dun Pang level 2 peak user na ang lakas nun. Bumalik sa normal si Tiene at nagpa-humble, tsamba lang po yun. Seryosong sagot ni Ming, bihira ang king tier.
1 in 10,000 lang ang pinagpapala, at iba talaga ang hatak ng power niyan. May bonus pang special skill na kasama yan pag na-master mo na ang abilidad. Gaya ng sa kanya Wind Mastery equals Only Flight. Kaya payo niya, grind pa more para ma-unlock mo na yung sayo. Napakamot si Tiene, ha? Akala ko basic feature yun ng lahat ng Wind users? Tawang-tawa tuloy si Miss Ming sa kainusentehan niya. Hirit ni Ming, walang shortcut sa success, iho. Sabay sabi na oras na para maghiwalay ng landas. King tier ability plus divine weapon na Blood Axe. Sobrang OP ng potential ni Tiene, lagpas sa charts. Pumunta ka sa Star City, aya niya. Masyadong maliit ang Black Rock City para sa iyo, sagot naman ng bida, G, pupunta ako. Paalam na, lumipad na siya palangit. Pero bago mawala, humirit pa, hihintayin kita dun. Ayey, may spark. Kinilig naman ang lolo nyo at na-excite pumunta sa Star City. After 2 days na road trip, nakarating na rin si Tiene sa exit ng Rift. Pero teka, ang weird. Ba't walang tao? Dati-rati, parang palengke to sa dami ng hunters na labas-masok eh. Something is wrong. Sobrang tahimik, nakakabingi. Kahit huni ng ibon, wala kang marinig. Ghost town ang peg. Surprise, may abangers pala, biglang lumabas yung macho na kasama ni Ross dati. Si Muong Chang level 1 high tier ability user, at mukhang hindi good vibes ang dala. Inamin niyang kung hindi dumating si Tan, di na niya alam kung hanggang kailan siya makakapagpigil dahil marami ang nagagalit sa pagsara niya ng rift entrance. Gulat na gulat naman si Tien. Bakit siya ang hinihintay nito never pa naman silang nag-meet in person. Sinabihan siya ni Dongcheng na wag nang magmaang-maangan. Inexpect niyang kilala siya ni Tien, ang anak ng dating patrol chief, dahil big time siya sa Black Rock City. Simple lang ang utos niya, ibigay ang Wind Spirit Pearl at alang-alang sa tatay ni Tien, palalagpasin niya ang buhay nito. Pero kalmadong ibinunyag ni Tien na naibigay na niya ito kay Miss Ming. Akala ni Dongcheng ay nagmamatigas lang siya. Kaya binalaan niya ito pagtapos niyang patayin si Tien, mapapasa kanya rin ang Wind Spirit Pearl. Sumugod siya gamit ang kanyang middle tier ability, ang Adamantine Fist, pero sinalag ito ni Tien gamit ang Blood Axe at agad na gumanti ng counter-attack. Aminado si Dongcheng na hindi niya inasahang ganun kalakas ang binatilyo, pero desidido siyang tapusin na ang laban. Bigla siyang naglaho at pinakawalan ng Starfall Fist Shadow Attack, dahil pinaabot niya sa ganoon ang sitwasyon, binalaan siya ni Tien na wag siyang sisisihin sa susunod na mangyayari. Sakto ang pagkakataon, ang kamatayan ni Dongcheng ang magiging unang alay para sa bago niyang killing move ang Instant Thunder Annihilate. Tinamaan ng kidlat ang mga kamao at tuluyan itong nadurog. Hindi makapaniwala si Dongcheng sa nasasaksihan niya. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Sa sobrang tindi ng impact, nagbagsakan ang mga nakapaligid na poste. Alam ni Dongcheng na kakagising lang ng abilidad ni Tien. Kaya isa talagang malaking puzzle sa kanya kung paano ito naging ganito kalakas. Ramdam niya na ang huling atakeng yon ay nasa peak ng level 2 power. Napangisi na lang si Tien. Na-realize niyang nung nakaraan lang, walang-wala siya laban kay Ross, pero ngayon, sisiw na lang sa kanya ang isang powerful level 2 high tier user. Ibang klase ang pakiramdam. Agad niyang inusisa si Dongcheng kung paano siya nito nakilala. Sa takot na mamatay, nangako si Dongcheng na magsasalita siya. Si Ross daw, na pinatay ni Miss Ming, ang nagsabi sa kanya bago ito mamatay. Aminado siyang kung maibabalik lang ang oras, mas gugustuhin niyang hindi na lang nalaman ang sikreto ni Tien. Umaasa si Tien na siya na ang huling nakakaalam tungkol sa Blood Axe. Nag-wish siya ng rest in peace sabay gilit sa leeg ng kalaban, pagkatapos noon, lumabas na siya ng rift. Sa kabilang side, may mga nag-aabang na tao at gulat na gulat ang mga guwardiya nang makita siya. Tinanong nila kung paano siya nakalabas gayong selyado ni Dongcheng ang entrance, pero tinitigan lang sila ni Tien at binalaang wag makialam kung gusto pa nilang mabuhay. Na-overwhelm ang mga guwardiya. Nanungo sila sa takot dahil sa mga mata niyang punong-puno ng killing intent. Habang bumababa sa hagdan, kalmadong nilabas ni Tien ang kanyang phone para i-check ito. Grabe, 75 missed calls galing kay Uncle Lin. Bigla itong tumunog at pagkasagot niya, rat-rat agad ng sermon si Uncle. Worried sick na kasi ang matanda dahil mahigit 10 araw nang nawawala si Tien sa rift, parang bula na lang siyang naglaho. Nagpadala pa siya ng search party pero di siya mahanap, kaya akala talaga nila ay natigok na siya sa loob. Nagsorry naman si Tien at pinaliwanag na walang signal sa rift. Tinanong niya kung may masama bang nangyari. Sagot ng uncle niya, wala namang emergency. Kaya umuwi na lang daw muna siya at magkita sila kinabukasan. Mahigit 10 araw ang trip niya sa Black Rock Rift, pero sulit dahil na-awaken niya ang kanyang ability. Oras na,
para umuwi at bumawi ng tulog. Kinabukasan, tumunog ang alarm clock ni Tien at Blag. Winasak niya ito agad, maya-maya, 12:00. 12:15 ng hapon, tumunog ulit ang isa pang alarm at ganun din ang ginawa niya. Sunod-sunod na ring ang umalingaw-ngaw sa kwarto kaya na bad trip na siya. Alam niyang bawal nang mag-oversleep dahil kikitain pa niya si Uncle Lin. Nag-ayos na siya agad at umalis dahil late na siya. May nakasalubong siyang matandang couple at tinanong kung saan siya galing dahil ang tagal daw niyang nawala. Sagot niya, galing lang sa trip at kakabalik lang kahapon. Pinaalalahanan naman siya na wag tutulad sa kanyang airpods. Nag-sign lang siya ng okay. Habang tumatakbo sa sidewalk, inalok siya ng sakay ng isang taxi driver. Tumanggi siya, pero nag-offer pa ng discount ang driver. Kaso, hindi pa tapos magsalita si Manong, wala na si Tien. Tumakbo siya sa bilis ng liwanag. Hindi na niya kailangan ng taxi dahil isa na siyang ganap na ability user. Mas tipid gamitin ang powers niya. Ang lightning ability ay nagbibigay ng insane speed 10 beses na mas mabilis kaysa dati. Nakarating siya sa Ability User Association, diretso sa opisina ng presidente. Tuwang-tuwa si Uncle Lin na nagpakita na rin siya sa wakas. Alalang-alala ito sa kanya, tinanong naman ni Tien kung ano yung urgent. May good news si Uncle para sa kanya, isang top-grade intermediate ability stone bagay na hindi madaling makuha. Gusto niyang kunin ito ni Tien para subukang i-awaken ang power niya, pero tumanggi si Tien, hindi na daw kailangan. Na-offend si Uncle Lin. Ang akala niya, minamaliit ni Tien ang intermediate ability stone. Nilinong naman ni Tien na hindi ganun yun. Alam niya kung gaano ka-valuable ang bato, at ilang beses na siyang binigyan ni Uncle sa mga nakaraang taon kahit nasa sayang lang. Kaya hindi talaga maintindihan ni Uncle Lin kung bakit ayaw niyang tanggapin ang biyaya. Sinigurado naman ni Uncle Lin na afford niya to. Chicken lang yan dahil isa siyang level 3 ability user at president pa ng association. Pero may pasabog si Tien awakened na pala ang lodi niyo. Tuwang-tuwa si Uncle Lin, pero tinanong agad, anong tier kaya ang nakuha niya? Nakangiting sumagot si Tien ng proud na proud. King tier po. Nanlaki ang mata ni Uncle, parang nakakita ng multo. Biglang umatake si Uncle para i-test siya. Pero swabe lang na umiwas si Tien sa mga sipa niya, pagkakita ng opening. Zap! Kinuryente niya ang binti ng matanda hanggang sa matumba ito. Inasar pa siya ni Tien sa split niya. Aray ko po, sigaw ni Uncle Lin sabay tawag ng brat, tulungan mo nga ako dito. Aminado na siya, iba talaga ang lakas ng isang king tier ability user. Biruin mo, bagong gising lang ang power ni Tien pero peak level 1 na agad. Kung di ginamitan ng aura, baka di na nakapalag si Uncle. Kung alam lang to ng airpods niya, siguradong proud na proud yun. Napapaisip tuloy si Tien, nasaan na nga ba talaga ang tatay niya? Basta na lang daw naglaho parang bula noon, sabi ng iba patay na. Pero hindi matanggap ni Tien ang ganoong kwento. Nagpakatotoo na si Uncle Lin. Di ko alam kung buhay pa siya. Years ago, pumasok sila sa isang weird na rift at doon, nagkaroon ng malupit na sakuna. Libu-libong ability users ang na-wipe out sa loob ng rift na yun. Walang tinira. Sila lang ng dad niya ang nakaligtas dahil sa napulot nilang blood axe. Yun din ang dahilan kung bakit na-suppress ang awakening ni Tien noon, hindi matanggap ng tatay niya ang nangyari, kaya hinala ni Uncle, bumalik siya sa rift para hanapan ng solusyon ang sumpa. Agad nagtanong si Tien kung nasaan ang rift. Alam na ni Uncle na itatanong niya yan, kaya inabot niya ang isang runic magic box. Patakan mo ng dugo, utos niya. Sinunod naman ni Tien, at biglang umilaw ang mga ancient runes. Nakasealed yan ang location ng rift. Mabubuksan lang yan kapag mas malakas ka na sa akin, kapag level 4 ka na. Binalaan niya si Tien ng seryoso, wag mong bubuksan yan ng maaga. Dahil kung papasukin niya ang rift nang mahina pa siya, suicide mission lang ang labas niya. Tumango at nagpasalamat ang binata, ngayong awakened na siya, kailangan na niyang mag-training. Humingi siya ng advice kay Uncle kung saan magandang pumasok. Ang payo ni Uncle, sa Star City Ability Academy. Isa sa mga malulupit na eskwelahan sa South. Doon din nag-aral si Uncle at ang dad niya noon. Sayang nga lang, di sila enough kaya unofficial students lang ang peg nila. Pero kung makakapasok si Tien, siguradong langit ang saya ng tatay niya. Ilang araw ang lumipas, sa loob ng bullet train. Mahimbing ang tulog ni Tien nang gisingin siya ng katabi para dumaan. Tumayo siya, pero may nahagip ang mata niya. Teka lang, anong problema? Tanong ng lalaki. Seryosong sumagot si Tien, hindi ka pwedeng umalis matapos mong magnakaw, Brad. Nabigla ang mandurukot, pero nagmaang-maangan pa. Nagbanta pang idedemanda raw si Tien ng slander, napabuntong hininga na lang si Tien. ZZZZT.
Kinuryente siya agad. Dinukot ni Tien ang wallet sa bulsa ng lalaki. O, ano to? Nagalit pa ang loko. Bakit daw nakikialam ang isang ability user sa trip ng mga normal na tao? Unfair daw. Di makapaniwala si Tien sa kapal ng mukha. Nagnakaw ka na nga, ikaw pa galit? Pagbaba sa station, diretso sa guards ang mandurukot. May lumapit kay Tien at nagsabing, "Wow, feeling hero ka ah." Tinanong niya kung sino to. Isang blonde na naka-white suit ang nagpakilala, "Ako si Chen Hao." Pinadala raw siya ni Uncle Lin para sunduin siya. Nagpasalamat naman si Tien sa effort ng pagsundo. Sa totoo lang, na-shock si Tien sa pagka-flashy niya. Sabi naman ni Hao, basic lang yun dahil siya lang ang kaisa-isang official student galing Black Rock City. Ngayong andyan na si Tien, sa wakas, may makakausap na rin siya. Sakay ng sports car, nag-explain si Tien. "Di ako nagpapaka-hero, bro. Biktima ako." Tawang-tawa si Hao, first time daw niyang makarinig ng full-fledged ability user na nadukutan ng normal na tao. Palusot ni Tien, gusto lang niyang hulihin sa akto. Sabay tanong, ano ba ang entrance exam sa Star City Academy? Gusto niyang mag-prepare, pero sabi ni Hao, di na kailangan. King tier ability ang meron ka, all access pass na yan. Dagdag pa niya, magpakita lang daw si Tien sa testing center, magkakandara pa na ang staff para halikan ang paa niya. Pagdating sa academy, oops, hinarang ang sasakyan ni Hao. Nag-amok si Hao, pero pinaalalahanan siya ng guard band na siya mag-drive sa campus simula nung binangga niya ang barricade. Depensa niya, aksidente lang yun. At hinala niya, pakana to ng buwisit na si Minglan. Natawa ang guard sabay sabing, nire-record ko yan ha. Minumura mo ang disciplinary head ng student council. Biglang bumait si Hao. Bumaba ng kotse at umaming mali siya. Sorry na po. Habang nagso-sorry, nag-abot ng sigarilyo para magpalakas. Akala ng officer bribery yun, lalong nagkaletse-letse. Ending, naglakad sila. Sinamantala ni Tien ang chance para magtanong, sino ba yang Minglan na yan at parang takot na takot ka. Tinawag niya itong baliw at sinabing sophomore lang din daw ito gaya nila, pero siya ang disciplinary head at walang sinasanto. Wala raw itong pakialam kahit sarili niyang kaklase ang parusahan, at kapag may umalagwa, asahan mong bugbog sarado sila. Na-shock si Tien, pwede pala basta-basta manakit sa academy? Sagot naman ni Howell, maiintindihan niya rin daw ito kalaunan. Sa academy, lakas ang batas. Bawal ang basta manakit, pero ibang usapan na kapag pinalabas nilang sparring lang ito. At para sa mga kupal na student council na yon, walang pinagkaiba ang pambubugbog sa pakikipag-sparring. Napailing na lang si Tien, grabe, wala bang justice dito? Ang problema daw kasi, isa talagang halimaw, yang si Lon. Kakapakita lang daw niya sa level 2, samantalang yung babae, winasak na ang level 3 nung isang araw. Na-realize ni Tien, kaya pala kailangan nito ang Wind Spirit Pearl para sa breakthrough, hindi niya inakalang big time pala ito sa academy. At sa itsura ni Howell, mukhang na-trauma na ang lolo nyo. Maya-maya pa, nasa new student assessment office na sila. Utos ni Howell kay Tien, pumasok na ito at mag-aabang na lang siya sa labas para ihatid siya sa dorms pagkatapos. Pumasok si Tien at magalang na lumapit para sa assessment. Pero pagka-check ng mama sa papel niya, sinabing late na daw siya at close na ang admissions. Higit isang buwan na raw may klase ang mga freshman pero biglang namutla ang mama nang mabasa sa dokumento na King Tier pala si Tien. Nanlaki ang mata nito at tinanong kung siya ba si Luen na nag-awaken ng King Tier ability. Simpleng oo lang ang sagot ni Tien. Agad naman siyang hinila ng mama sa tuwa para kumuha ng test. Basta raw ma-confirm nilang King Tier nga ang abilidad niya, enroll agad-agad, walang tanong-tanong. Pinasabog ni Tien ang kapangyarihan niya sa kristal. At kumpirmado isa nga itong King Tier ability at sobrang lakas pa. Paliwanag nito, kahit sarado na ang admission, may 10 special slot sila taon-taon. Sakto, may isa pang natira kaya ipaproseso na niya ito agad. Pero biglang may sumigaw ng, itigil yan. Napalingon silang lahat sa lalaking dumating. Nagulat ang staff nang makita si Director Yan. Ano raw ang ginagawa ng boss nila doon? Ang green-haired guy na ito ay walang iba kundi ang admissions director na si Yan Kay. Masama ang tingin nito kay Tien at tinanong kung siya ba si Lu Tien. Ramdam ni Tien ang matinding pressure mula sa kanya. Tantiya niya, nasa level 4 ability user na ito, pero sumagot pa rin siya ng buong tapang. Natuwa si Director Yan sa angas niya. Napansin naman ni Tien na mukhang kilala na siya ng direktor noon pa man. Tinignan ng masama ng direktor ang staff at sinabing kung hindi siya dumating, hindi niya malalamang palpak pala magtrabaho ang mga tao niya. Nangatuwiran naman ng mama na sumusunod lang siya sa admission regulations ng academy. Kampante siya na automatic pass ang King Tier,
Pero banat ni Director Yan tama naman daw yun. Kaso ubos na ang admission slots para sa taong ito. Umalma ang staff, imposible raw yun dahil kakatingin lang niya sa system at may isa pang slot na natitira. Shinek niya ulit at laking gulat niya napaka-weirdo, biglang napuno na ang 10 slots. Never pa nangyari to sa mga nakaraang taon, paano naging sold out ang slots ng ganun-ganun lang. Saway agad ni Director Yan, tama na daw ang daldal. Puno na kung puno, kaya wag na siyang mag-imbestiga pa. Pero nakiusap ang staff, sayang daw dahil pambihirang talento si Tien. Humirit pa siya ng isang extra slot pero nagalit lang lalo ang direktor. Ang katwiran, sandamakmak na resources ang ginagastos ng academy sa bawat estudyante. Ang What God Temple pa raw ang nag-approve ng quotas, kaya hindi sila pwedeng magdagdag basta-basta kailanman nila gustuhin. Ang payo ni Director Yan kay Tien, maghintay na lang ng 1 taon at sumabay sa normal enrollment cycle. Pero hindi pwedeng magsayang ng oras si Tien, kailangan niyang lumakas agad para mahanap ang kanyang ama. Kaya nakiusap siyang makapasok sa lalong madaling panahon. Dagdag pa niya, handa siyang harapin kahit anong klaseng pagsubok. Napangisi ng nakakaloko si Director Yan. Malungkot namang sinabi ng staff na wala na talagang slots kaya wala na silang magagawa. Uuwi na sana siya para bumalik next year. Nang biglang humirit si Director Yan meron pa raw palang isang paraan. Ibinunyag niyang ito ang Rift Trial. Agad na tumutol ang dalawang staff, sobrang delikado daw yon at parang nagpapakamatay na rin siya. Pero pinaalala ni Director Yan na ginawa ng Academy ang daang yon para bigyan ng chance ang mga desperadong kandidato. Ang trabaho lang nila ay ipaliwanag ang sitwasyon, at nasa kandidato na kung gusto nitong isugal ang buhay niya. Sa usapan pa lang, ramdam na ni Tien na deadly ang Rift Trial na to, at halatang halata na gustong-gusto siyang itulak ng direktor sa kapahamakan. Alam ng direktor kung sino siya. Tapos sakto namang biglang napuno ang slots, napaka-suspicious. Alam niyang may kalokohang nangyayari at may binabalak ang direktor. Pero hinarap niya ang staff at nagpakuwento pa tungkol sa Rift Trial. Ang Star City Ability Academy daw ay orihinal na itinayo sa ibabaw ng isang lagusan na kung tawagin ay Stardust Rift. Sa loob nito nagtatago ang Spirit Cleansing Spring, isang kayamanan na kayang pataasin ang comprehension at talento ng sinuman para maging isang tunay na henyo. Malas lang, dahil pang level 1 noobs lang ang allowed sa entrance ng rift na to, pero, wag ka, parang fiesta sa dami ng monsters sa loob. May mga ligaw na level 3 beasts pa. Literal na death trap to mga lodi, suicide mission talaga. Kaya naging useless asset na lang ang Stardust Rift sa Academy. Sinong matinong top student ang papasok dyan para lang madeds? Wala diba? Para hindi naman sayang ang resources, naglabas ng desperate measure ang Academy, basta level 1 ka at under 25, G lang. Pasok sa banga kahit anong talent mo. At ang grand prize, pag nakuha ni Tien ang legendary Spirit Cleansing Spring, automatic enrolled na siya, instant scholar yarn. Pero syempre, pinaalalahanan siya na mag-isip-isip muna. Buhay ang nakataya dito, hindi laro-laro lang. May king tier ability na siya, so bakit pa magsusugal ng buhay? Pero iba si Tien, nagpasalamat sa concern pero buong-buo na ang loob niyang sumabak. Dumagsa ang mga usisero sa entrance, lahat sila. Iisa ang tanong, kaya ba talaga to ng batang to o naghahanap lang ng sakit ng katawan? Karamihan, nega ang vibes. 10 taon nang inabandona ang Stardust Rift at balitang libingan to ng mga sumubok noon. Mission Impossible ang peg. Hinarang pa siya ng staff na tinawag niyang teacher song. Sabi nito, hindi pa huli ang lahat, boy. Pwede pang umatras habang buo pa ang katawan mo, pero ngumiti lang si Tien, isihan mo lang, sir, sabay pasok sa portal, pagmulat niya. Boom! Disyerto, walang katapusang buhangin. Sobrang layo nito sa Black Rock Rift. At mukhang ito talaga ang gustong mangyari ni Director Yan, nakapasok na siya sa bitag. Ano ba talagang binabalak ng matandang yon? Pero bago pa siya makapag-isip whoosh, may biglang umatake from behind. Traidoran. Buti na lang malupit ang reflexes ng Lodinyo, nakailag siya in a split second. Umatras agad siya para dumistansya. Ang kalaban? Isang desert giant scorpion. Level 1 lang to pero kung di gagamitin ni Tien ang Blood Axe, dehado siya sa lakas ng halimaw na to. Hinampas siya ng buntot. Takbo si Tien. Parkour gaming ang peg niya pero walang tigil sa pag-spam ng attack ang Scorpion. Puro iwas lang ang nagagawa niya. Muntik na siya doon, sumemplang siya sa buhanginan ng malala. Napipiko na ang bida natin. Gusto na yang rumesbak. Konting maling galaw lang, game over na siya dito. Akmang bubunutin na sana niya ang Blood Axe para tapusin na ang laban. Kaso bigla siyang natigilan. Ramdam niya, parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kawalan. Iba ang kutob niya. Walang technology sa loob ng rift, so walang CCTV.
Pero iba ang magic ng abilities, baka may spying skill silang gamit na hindi niya alam. Hindi pwedeng mabuking ang Blood Axe, hawak ng Academy ang lugar na to at siguradong nag-aabang lang si Director Yan ng ebidensya, napakasus talaga ng Director na yon. Kaya play safe muna si Tien. Dahil bawal lumaban ng todo, isa lang ang choice niya takbo to the max, harurot paalis. Samantala sa labas, nakatutok sina Director Yan at Teacher Song sa screen. Parang nanunood lang ng live stream ng Hunger Games. Sigaw ni Teacher Song, itigil nyo na to. Kung magpapatuloy pa, baka ma-dead si Tien. Sayang ang King Tier ability niya, kung mamamatay lang siya sa walang kwentang paraan. Napapaisip na rin si Director Yan, totoo kayang nasa kanya ang Blood Axe? O baka fake news lang? Sa isip niya, imposible kasing mag-awaken ng ganoong klaseng power sa liblib na Black Rock City. Kaya ang utos niya, wait lang kayo, panuurin pa natin. Balik sa rift biglang nagdive sa buhangin ang Scorpion. Nagulat si Tien nang bigla itong sumulpot sa ilalim niya, jump scare malala. Sa pool, tumalsik ang dugo sa bibig niya sa lakas ng hampas, at pagbagsak niya, hala. Naglabasan pa ang mga tropa ng Scorpion, dumadami sila. Isa pa nga lang, hirap na siya. Ngayong dalawa na o higit pa, GG na talaga, yung huling banat sa kanya, muntik na siyang mapatumba ng tuluyan. Buti na lang may passive buff ang katawan niya galing sa Blood Axe, kung wala yon, kanina pa siya naging fertilizer sa disyertong to. Kailangang gumana ang utak niya, bigla niyang naalala takot sa tubig ang mga Scorpion, kapag nakahanap siya ng tubig, ligtas na siya. Kaso nasa gitna siya ng disyerto, asa ng tubig. Pero teka, kahit halimaw sila, kailangan pa rin nila ng tubig para mabuhay. Kung dito ang teritoryo nila, ibig sabihin may water source na malapit, common sense lang, di ba? Nakita niya ang mga ibong lumilipad sa direksyon na yon. Yun na, sinugal na niya ang lahat sa hinalang nandoon ang oasis. Harurot ulit siya ng takbo, pero boom, isang higanteng sipit ang humampas. Parang kidlat na tumalsik si Tien sa lakas ng impact. Buti na lang backpack ang tinamaan. Sumubsob siya pero walang time mag-inarte, bangon agad at takbo ulit. Nanlaki ang mata niya sa tuwa oasis. Tama ang hinala niya, binilisan niya at walang prenong tumalon sa tubig, splash. Pag-ahon niya, agad siyang nag-dirty finger sa mga Scorpion sa pampang. Ano kayo ngayon, Belat? Lusong kayo dito, subukan niyo kong patayin. Pang-aasar niya, pero laking gulat niya nang biglang mag-spawn pa ang sandamakmak na Scorpion mula sa buhangin. Sobrang swerte niya na buhay pa siya. Pero teka, plot twist, bakit parang hindi sila takot sa tubig? Lumulusong sila papalapit sa kanya. Sira ang teorya, langoy uli ang lodi niyo nang mabilis pero naubusan na siya ng plano. Ano na? Kahit makapunta siya sa isla sa gitna, aabutan pa rin siya, napapaisip na siya. Kailangan ko na bang ilabas ang Blood Axe, bahala na mabuking? Nang malapit na siya sa isla, napansin niya ang isang barrier na nakapalibot dito. Ano to? Force field. Wala nang atrasan, barrier or not, tumuloy pa rin siya. Nakaahon siya sa pampang at dumiretso sa gubat. Ang ganda ng lugar, parang paraiso. At ang pinakamahalaga sa sandaling tumapak siya sa isla, biglang nawala ang feeling na may nagmamanman sa kanya. Safe na siya sa CCTV ni Director Yan. Nagpanik si Teacher Song, halos himatayin siya nang tumapak si Tien sa Forbidden Island, agad siyang nag-report kay Director Yan, pero chill lang si Lodi kita na niya to. Yung projection stone, palya na ang signal sa Lake Island. Total blackout, di na nila makita ang mga kaganapan. Kinakabahan sila na baka madalay si Tien, pero wala nang magagawa ang pag-aalala. Tanggap na nila solo flight na si Tien ngayon. At heto na, sumugod ang Desert Giant Scorpion. Pero teka, mukhang sisiw na lang to sa ating bida. Dahil walang CCTV, pwede nang magwala. Oras na para ubusin sila. Inilabas niya ang kanyang legendary weapon, ang Blood Axe. Matibay ang tindig ni Tien habang pinalilibutan siya ng higanteng alakdan, palapit na ang matutulis na claws at fangs nito. Isang malupit na ngisi lang ang sagot niya. Sabay hataw ng axe pataas boom, sumabog ang kidlat. Wasak ang sungay ng halimaw sa red slash niya. Nag-twist pa siya sa ere habang balot ng kuryente ang katawan, todo porma para sa susunod na banat. Sus, easy peasy lang pala tong mga level 2 monsters. Sumugod siya ulit at shoop, putol ang mga sipit nila. Wala nang tigil na taga. Slash dito, slash doon. Hiningal man si Lodi, pero ubos ang lahi ng mga Desert Giant Scorpions, clean sweep. Ramdam niya ang kakaibang aura ng isla puno ng misteryo. Ito na kaya, dito na kaya niya mahahanap ang inaasam na Spirit Cleansing Spring. Sa gitna ng isla, bumungad ang isang dambuhala at napakagandang puno.
nakarating din sa wakas. Umaapaw ang spiritual energy galing dito. Agad siyang sumugod, kampante siyang nandoon sa loob ang hinahanap niyang spring, pero oops, bigla siyang napabreak. May mali, bakit ganon? Yung lupa sa ilalim ng puno, kalbong-kalbo. Kahit sabihing madilim, dapat may lumot man lang dyan eh. Napansin niya ang mga ibong lumilipad sa paligid. Tumalon siya, at huli ka. Inihagis niya ang ibon sa barren area. Biglang ZZZT, nilamon nito ng nakakabulag na liwanag at naabo sa ere. Nanlaki ang mga mata ni Tien. Grabe yun ah. Testing ulit pumitas siya ng halaman at ibinato sa parehong pwesto. Ganun na naman, naglaho parang bula ang halaman. Pero napansin ni Tien, yung lupa, stay strong, hindi naaagnas. Pinagtagpi-tagpi niya ang cruise, yung ibon at damo, parehong may buhay, yung lupa, wala. Conclusion? Life Eater ang golden light na yon. Kaya pala deads lahat ng tumubo sa ilalim. Buti na lang naging praning si Lodi. Kung nagpadalos-dalos siya kanina, abo na sana siya ngayon, pero paano na ang diskarte? Kutob niya, ang spirit cleansing spring na kailangan niya ay nasa loob mismo ng puno. Nakaka-bad trip. Ang layo na ng narating niya tapos bawal pumasok, napansin niyang yung deadly light, stay put lang sa ilalim ng puno. Ano ba talaga to? Napatingin siya sa itaas, medyo weird ang mga bulaklak ng puno ah. Yung mga golden flowers, nasa ibabaw lang ng canopy nakatambay. Walang kahit isa sa mga sanga sa ilalim. Una, akala niya sadyang sun lover lang ang mga bulaklak na to. Pero imposible yun. Kahit pa-adik sa araw yan, dapat meron pa ring ligaw na tumubo sa mga sanga sa loob. Golden flowers. Golden light na kumakain ng buhay. At boom, nag-connect na ang lahat sa utak niya. Hindi sila bulaklak, yung golden light ay galing sa kanila. Mga parasites pala ang mga to na ginawang teritoryo ang kawawang puno. Kilos agad. Umakyat si Tien sa pinakamalapit na puno para makakuha ng buwelo. Inilabas ang bow at arrow para sa eksperimento. Binalot niya ng nagwawalang kidlat ang palaso sabay wash. Pinakawalan papunta sa mga bulaklak. Ang bilis ng pangyayari. Muntik nang tumama, pero gumalaw ang target, buti na lang kumalat ang kuryente. Tostado, nalaglag ang golden flower. Tama ang hinala niya, buhay na nilalang ang mga ito at sobrang bilis di kaya ng naked eye. Buti na lang talaga tinalaban niya ng lightning charge. Naiwasan man ang palaso, sapul naman sa shockwave ng kuryente. Pero bawal mag-celebrate, kailangan pang sukatin kung gaano talaga kalakas ang effect. Nagpaulan siya ng arrows. Zap, zap, electrocuted ang mga parasites. At nakuha niya ang data na kailangan niya. Ang effective range ng kanyang kidlat, nasa 5 centimeters lang. Sa lightning triangle na ginawa niya, buhay pa ang mga nasa gitna. Ibig sabihin, safe zone, yun dahil lampas sa range. So ganito ang plano, kailangan niyang gumawa ng lightning net na may mesh na less than 5 centimeters ang pagitan. Kung maibabalot niya to sa sarili, blocked ang atake ng parasites at makakapasok siya sa puno. Isang malalim na buntong hininga muna. Sinimulan niyang i-weave ang kuryente. Pero teka, maliit na parte pa lang ang tapos, sagad na agad ang stamina niya. Di na kaya. Bagong awaken lang ang ability niya at sobrang baba pa ng level. Oo, malakas siya physically, pang level 1 peak ang stats. Pero yun ay dahil lang sa passive buff ng kanyang king tier ability. Pagdating sa actual mana pool o internal energy source, naku, level 1 beginner pa lang talaga siya. Mukhang dead end na. Hanggang sa biglang umilaw ang bumbilya sa utak niya, Eureka! Bitin ang power ng lightning net niya. Kaya naisip ni Lodi, gawing sinulid ang kidlat para humaba. Pero teka, mas manipis, mas mahirap kontrolin to. Grind lang ng grind si kuya mo, pero kulang pa rin. Kailangan mas malaki, mas matindi. Walang sukuan to. Inabot na siya ng siyam. Gabi naging umaga na, at sa wakas, success na ang experiment ni Idol. Dahil mukhang astig, pinangalanan niya itong lightning shield. Sabay pasok sa danger zone at activate skill. Let's go. Humarurot siya sa loob ng delikadong lugar, pero oops, mukhang may aberya. Hindi maganda ang kutob ko dito mga tol. Wa-epek ang mga golden flowers sa shield niya, pero grabe naman humigop ng mana, parang vacuum kung kumain ng lightning power. Di na niya kaya. Takbo to the max si MC. Sabay dive sa isang butas. Sakto, pagbagsak niya, ubos na ang battery ng shield. Grabe, muntik na yun ah. Isang maling galaw, tepok sana si Lodi. May mga flower na nakadikit sa kamay niya, creepy, pero astig tignan. After a few minutes, nag-start na siyang mag-explore sa tunnel. Ang lalim pala nito.
Talon agad si MC para mag-slide pababa, feeling cool, pero hala, may bangin pala sa ere. Scam yun ah. Buti na lang, superhero landing ang bagsak niya. Paglapag, ramdam agad ang bigat ng spiritual energy, solid ang aura dito. Nakatayo lang siya pero nagwawala na ang lightning power niya. At ayun, nakita niya ang source, ang legendary spirit cleansing spring. Sabi nila, kaya ng tubig na to napatigasin ang katawan. Siyempre, susubukan niya ni Idol. Walang atrasan. Lumusong siya at nag-meditate. Pero teka, parang may mali, sabi nung teacher, total transformation daw, pero anyari. Lumalakas ang kuryente niya, oo. Pero yung katawan? Walang pinagbago, anyari sa promised upgrades? Naisip niya bigla. Baka naman dahil OP na ang katawan niya. Salamat sa Blood Axe at King Tier ability, masyado na siyang makunat para sa spring na to. So ano, reached limit na siya. Ibig sabihin, wa-epek ang spring na to? Sayang ang effort at buwis buhay moves niya. Scam talaga. Tinitigan niya ang tubig. May energy naman, pero parang low-bat version lang. Alam niyang kulang to. Kahit sa normal na tao, bitin to eh. Saan kaya nagtatago ang tunay na spirit cleansing spring? May secret boss ba dito? Biglang may kislap sa itaas. Galing sa bibig ng isang fish statue na nakabitin, aha. Gumalaw yung ilaw. Tumalon-talon sa tubig tapos bumalik sa estatwa, buhay yung bagay na yun. Gets na ni Tiene. Yung puting liwanag yun ng legit, na spirit cleansing spring, talon agad si Lodi para hulihin. Pagtingin niya, may maliit na isda sa loob. Akala mo makakatakas ka ha? Huli ka, balbon. Gotcha. Paglapag niya, hawak na ang prize. Isipin nyo, gawa ito sa magical ley lines at nagkaroon ng sariling isip, rare item to. Pero alam niya, mainit sa mata ang ganitong kayamanan. Kapag tinago niya to, siguradong may aagaw. Kaya ang ginawa ng Lodi nyo? Kinain niya, lunok agad. Pero grabe, sobrang sakit. Napatalon siya sa tubig sa sobrang hapdi. Nagwala ang tubig sa lakas ng aura niya. Nung humupa na, naramdaman niya, ang gaan ng pakiramdam. Ibang level na to. Gumana ang transformation, naglabas siya ng kidlat sa kamay at boom, ang ganda ng resulta. Napangiti si Idol. Hindi lang lumakas, nag-multiply pa ang power niya. Level 1 peak na siya, mga tol, malapit na mag-level up. Sa raw combat power, kahit walang blood axe, kayang-kaya na niyang makipagsabayan sa mga ordinaryong level 2 ability users. Pero ang pinakamatindi? Ang control niya sa kidlat, god tier na. Parte na ito ng katawan niya. Ito ang tinatawag na true transformation, ganap na siyang halimaw. Alright, hanggang dito na muna ang kwento natin for today. Kung bitin kayo at gusto nyo ng weekly updates, lumipat na kayo sa second channel ko, ang Manhwa Updater. Huwag pahuhuli sa latest chismis. Sugod na dun at sumali sa update gang, salamat sa panonood. Stay cool, stay awesome, at kita-kits sa susunod na kabanata. Peace out.